Yan, ito na mga kabayan. Kailangan mga kabayan pag ini-install nyo ito, pagpasok po sa butas, hindi dapat ito kasama. Kailangan na iiwan po ito, bumabanggayan dyan. Parang ganyan po yan, oh. Yan, ito lang ang papasok sa butas. Hindi pwedeng nakasamang ganyan. Kasi pag ito po na isama lahat, yan, ito mga kabayan yung pinto na ikakabit natin dyan sa main door. Yan, yung sukat ng pinto na to, 90 po yan. 90 cm. Standard po yung height niyan. 210 cm. Yan, tapos ito yung kailangan natin. Dapat mayroon po kayo nito na dito ilalagay yung pinto para kahit mag-isa lang kayo, hindi siya matutumba. Wala na ang tagahawak. Diba, ilalagyan ko na lang ng karton yan dyan para hindi magasgasan yung pinto dahil nakabarnis na po ito. Diba, nababawasan na lang yan ito. Saka sa kabila, di ba, retoke na lang po yan. Pero dito, okay na yan. Finish na po yan. Yan, ang unang gagawin natin, isusukat muna natin to para malaman natin yung pipilinirin. Yan, sa magkabilang side. Yan, ilalapat lang yan dito sa isang side. Yan. Yan, pag nalapat na yan mga kabayan, na yan, nakalapat sa isang side. Guguhitan po natin yan dito. Yan. Yan yung aalisin natin. Yan, hanggang dito yan sa baba. Yan. Yan, tapos dito sa bandang taas. Guguhitin din natin yung tumama na yan. Yan, kasi pag naguhitan natin yung hangganan na yan, may i-adjust na natin yung clearance dyan, pati dito sa baba. Yan, kasi kailangan din mayroon yan dito. Tapos ito, nakalapat naman ito, malalaman na natin yung ibabawas natin dyan. Kasi nakadikit siya hanggang taas. Yan, dito may guhit na rin to. Yan, yung ginuhitan natin. Yan, yan yung pipilinirin, yung tinamaan ng guhit na yan. Yan, ito na yung pipilinirin natin, yung guhit na yan. Yan, halos 1/8. Yan ang isusunod nating babawasan itong sa yung haba niya naman. Yan, may sobra siya ng kaunti. Yan. Ito yung pipilinirin natin. Yan, pag magpiplinir pala kayo ng ganito, kasi yung kahoy niya pa ganon, hindi siya pwedeng ididiretso yung planer dito. Kasi bababasag po itong dulong ito. Yan, yan po yung tatandaan niya mga kabayan. Hindi pwedeng pilinirin niya na diretso. Yung itatagos niyo yung planer. Na katulad nung ginawa natin dito, na diretso yung planer, okay lang yan. Pag yung planer pa ganon, hindi siya pwede. Dahil salungat siya dito sa aspi ng kahoy. Kaya pag tinamaan to ng talim dito sa kanto, tanggal po yan, basag yan. Yan, pag natapos na natin plinirin, susukatin muna ulit yan bago kabitan ng bisagra. Baka may sumasabit pa. Yan, pasukat muna natin ulit. Oh. Ano po, ayos na? Ayos na. Yan, kailangan ito mga kabayan dito. Parehas din ang clearance dito sa taas. Kaya ipapatulak ko pataas. Yan, tulak mo muna pataas. Yan, halos dikit na siya mga kabayan. Tapos dito. Yan, tapos mga kabayan, makikita nyo dito, kailangan parehas na yung clearance dito. Yan, hanggang sa baba. Yan, pwede nang kapitan ng bisagra yan. Yung hamba pala nito, kwanto? GI. Bakal.
Yan, kaya yung kapal ng bisagra na to, ito yung ibabaon natin sa pinto kaya medyo malalim. Kasi pag sa kahoy, ito ibinabaon din natin sa kahoy, sa hamba. Pero dito dahil bakal ito, hindi natin siya maibabaon dito. Kaya nakalitaw siya. Kaya ang mangyayari nito, yung kapal nito saka ito, sa kahoy natin to ibabaon. Itong kapal na to. Kaya medyo malalim yung baon sa kahoy. Yan, yung sukat doon, yun naman ang dadalhin natin dito. Yun naman yung isusukat natin dito sa pinto. Yan, ito na yung guhit niya ng bisagra. Ito. Yan, dito natin siya ibabaon. Yan, ang ginagamit pala namin pang hukay dito mga kabayan. Ito, rotor na maliit. Yan, yung ibang tawag dito, trimmer. Yan, pero dito sa may mga dulong ito ng guhit, pait pa rin yan. Kasi pabilog yung dulo ng hangganan ng rotor dito. Kaya kailangan pa rin siyang paitin. Yan, ito na yung dinaanan ng rotor. Ngayon, ito yung papaitin natin. Yan, kaya may tira to dahil sagad na yung talim ng rotor. Yan, ito sagad na yan. Yan, pero mas madali na tong paitin, konti na lang. Kaysa kung papaitin natin lahat yan, hindi natin yan mapapantay. Yan, ito na yung pagkakabitan natin ng bisagra. Yan. Yan, kaya medyo malalim siya. Dahil yung kapal mismo ng bisagra. Kasi sa hamba, hindi natin ito maibabaon dahil bakal yung hamba natin. Yan, okay na. Yan, ikakabit na natin ito sa hamba. Yan, ang unang ikakabit, mga kabayan, yung sa taas muna. Yan, tapos itong sa gitna, saka sa bandang baba, yan, i-actual na lang po yan naguguhitan para saktong-sakto. Yan, saka namin rotirin ulit to. Madali lang naman tanggalin to dahil dalawang screw lang muna. Yan, ito na yung bisagra natin sa bandang taas. Yan, itong sa gitna saka sa baba. Kaya hindi ko ito ipinapasabay mga kabayan. Ang purpose niyan para maisukat ko ulit. Yan, maisukat ulit ito kung tama ito. Saka hindi sumasayad doon sa taas. Saka natin ito i-actual na lang sa bisagra para saktong-sakto. Yan, ang bisagra nito tatlo lang. Kasi yung sa hamba, bakal. Yan, nakasukat na talaga ito sa bakal. Mayroon na siyang bisagra pag nang binili namin. Yan, katulad dito. Yan, mayroon na siyang bisagra dito. Nakakabit na mismo po yan. Dati nang nakakabit yan. Tatlo lang. Kasi pag kahoy, ang ikinakabit namin, 4. Lalagyan pa namin dito, 1. Tapos gitna, bandang baba. Yan, okay na to mga kabayan. Ikakabit na natin. Naik ke rumah.
Yan, okay na. Susubukan na natin kung saktong-sakto yung kabit ni Pipoy. Yan, makikita nyo mga kabayan yung clearance. Yan, okay na. Yan, ito yung importante dyan mga kabayan. Kailangan puro parehas yung clearance niya galing dito sa hamba hanggang sa pinto. Yan. Yan, tapos dito halos 0.4 lang po yan yung clearance. Yan. Para hindi lang sumayad. Tapos halimbawa may mga burubuhangin ng konti, pag may pumapasok hindi siya makakaskas yung tiles. Yan ang susunod natin ito mga kabayan, door lock. Yan, magbe-break time daw muna si Pipoy. Pahinga-hinga muna. Tara Poy, magkape muna tayo. Yan, break time muna tayo mga kabayan, kape. Saka ito mami. Diyan kasi mga kabayan sa tapat ng site, mayroon siyang nagtitinda ng mami. Yan, nagpakuha na lang ako kay G-King para hindi na ako lumipat. Yan, sahid mga kabayan, yung mami. Ano G-King, maanghang ba? Parang tumabang yung kape sa anghang. Yan, itong hamba namin mga kabayan, bakal to, kaya may butas na siya. Yan, kaya ito na yung magiging basihan namin kung saan namin bubutasan yung sa pinto. Yan, mamarkahan lang natin ito ng nakagitna. Tapos isasara natin yung pinto. Yan, ito yung marka. Ililipat natin dito sa pinto. Yan, kunting-kunti lang, naguhit. Yan, ito na yung marka natin na maliit. Yung katapat lang sa butas ng hamba. Ngayon iiskulahan natin yung dito sa pagbubutasan. Yan, wag nyo guguhitan mga kabayan na diretso. Dito lang sa may tapat lang ng bubutasan. Kailangan matatanggal lang yung guhit. Kasi pag diniretso natin dyan, pangit naman na may matitirang guhit dyan, may varnish na. Yan, ito na yung mga kabayan. Galing dito sa gilid na to, susuka tayo ng 6 cm. Yan mga kabayan, 6 cm lang yan. Yan yung gitna ng butas. Tapos ito yung guhit natin dito, ililipat natin dito. Yan, guguhitin din natin ito dito. Yan, gigitnain din natin yan. Yan, dito rin yung gitna ng butas. Yan, makikita nyo yan dito mga kabayan sa kabila. Tumagos na yan. Yan. Dito mo naman siya sasalubungin. Yan, ang isusunod natin, yung dito naman sa pin ng door lock. Yan, papalitan lang po ng talim yan. Yan, ang sukat nitong pangbutas po na ito, 2 in 1/8 po yan. Ayan. 2 in 1/8 or 54 mm. Yan. Yan po yung sukat nito. Tapos ito namang dito sa may pinang door lock, kung naman siya, 7/8. Ayan. Yan, ito na po yung binotas natin. 7/8, 2 in 1/8 ito. Yan, pambutas dito. Ngayon, ikakabit na natin yung door lock. Yan, ito yung ikakabit nating door lock. Yan, ito yung kasama sa door lock. Yan, ito. Yung tornilyo niya nandito sa dulo. Yan, nakalagay na talaga yan dyan. Ito naman yung plastic kasabitan. Ito yung plate niya. Yan, tapos ito yung pin. Ito naman yun sa kabila. Ngayon, tatanggalin na natin itong cover para makita nyo mga kabayan.
Yan. Yan, ito na mga kabayan. Kailangan mga kabayan, pag ini-install nyo ito, pagpasok po sa butas, hindi dapat ito kasama. Kailangan na iiwan po ito, bumabanggayan dyan. Parang ganyan po yan, oh. Yan, ito lang ang papasok sa butas. Hindi pwedeng nakasamang ganyan. Kasi pag ito po na isama lahat, masusundot yan. Yan. Yan, parang ganyan. Masusundot siya. Yan. Pero pag hindi yan nakasama yung maliit na iwan, hindi nakasama sa butas, hindi nyo po masusundot yan. Yan. Stopper po yun. Yan. Ngayon, ikakabit na natin to. Ito ang unahin natin. Yan, ito ilulusot natin dito. Masikip po yan pag mga ganitong style. Yung mga sinaunang door lock, hindi po ganito. Diretso na siya makakapasok. Pero pag ganito po may flat, papaitan nyo po dito sa taas ng konti, papaitan nyo dito sa baba. Para maipasok nyo yan. Dito lang po sa may bandang taas, saka dito. Yan, ito na yung pinait, taas baba. Yan, subukan na natin to. Yan, okay na yan. Yan, tapos ito, guguhitan na natin to. Yan, kailangan saktong-sakto. Yan, kailangan ito nakapantay dito sa kahoy. Yan, papaitin na naman ulit natin yan. Yan, okay na yan. I-screwhan na lang yan mga kabayan. Yan, makikita nyo mga kabayan, lapat na lapat siya. Oh. Yan, tapos itong may susian sa labas. Yan, makikita nyo man yung naka-kwadrado dyan sa loob na butas. Yan, dyan yung isa sintro to. Yan, tapos ito naman yung isa sa loob. Yan, okay na to. Ngayon, isusunod natin yung sabitan. Yan, okay na yan. Yung butas na yan, yung dati na yun sa hamba. Yan, itong plate na to, hindi to magtutugma dito sa butas na to. Yan, kaya ang gagawin namin, i-rebit na lang namin to. Yan, basta ang importante, mga kabayan, yung pinamaliit, hindi sasama dito sa butas. Yan, ang gagawin nyo para ma-eksakto nyo ito dun sa pagsabit sa plate na hindi ito makakasama. Sasukatan nyo po yan na ganyan. Yan, hindi nyo isasama yan. Ito yung sasukatin nyo. Nakatutok dito. Yan, kasi pag dito yung sinukat nyo, maisasama nyo sa butas yan. Yan, gaganunin nyo yan. Pag nasa loob na. Kasi pag ginanon mo yan dito sa labas, hindi mo yung may lubog. Yan. Kaya susungkitin mo na lang yan pagdating sa loob yan. Tapos guguhitan natin yan dito sa may kanto na to ng hamba. Yan. Yan, ito na yung guhit. Ngayon, ilalagay natin yan dito. Mamarkahan natin dito. Saka dito sa baba. Yan, kahit guhitan na po natin yan. Yan, ngayon, ilalagay natin to. Yan, tapos ito mga kabayan, ibabara na lang natin ito dito. Yan, itong sabitan na to ang kwan dyan. Sukatin natin. Yan, kailangan nakabara yan doon sa guhit natin. Yan. Yan, okay na yan. Nakasakto na ito doon. Yan, bubutasan natin yan, tapos i-rebit na lang natin to. Yan, butas na yan. Lalagyan natin tong plastic. Yan, subukan na natin. Yan. Nakita niyo mga kabayan, saktong-sakto. Yan. Marinig nyo naman po sa tunog. Yan, tapos wala siyang kalog. Yan. Yan, wala siyang kalog. Yan, hindi kalog yan. Saktong-sakto siya. Yan, saktong-sakto yan. 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 Ito ang kaibahan ng sa kahoy. Maipipisto natin ng maganda yung butas. Pag dito kasi may dati na siyang butas. Ayan.
Medyo lumabas ng konti ito. Pero okay lang po yan. Maganda naman yung sabit. Yan, di bali itong siwang na itong konti. Lalagyan na lang po ng pulley top yan. Yan, kaya rivet yung ginamit ko kasi manipis lang ito. Madali siyang malos thread. Yan, kaya yung rivet na lang. Yan, matibay po yan. Yan, okay na po ito. Yan, saktong sakto. Yan, ito po yung design ng pinto namin dito sa Etchonit. Yan, ganun lang po pag i-install ng pinto sa kanang door lock. Yan, hanggang dito lang po mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.